Itong IMSI catcher, para saan ito? Saan ano yung mga application sa paggamit nito? Yusek. Okay. Iyan ho ay isang device na regulated or illegal pag hindi ikaw authorized na mag-import. No? Ito ho ay, para madali ang example, pag may emergency, kalamidad, kailangan ng isang telco kasi bumagsak yung mga communications sa isang lugar, naglalagay sila ng isang mobile equipment para makapag-broadcast ng signal. So, ito ho ay isang equipment para i-allow ang continuous communication. So, siya ho ay nakakasagap ng within a range, no? From 500 meters to as far as 2 kilometers. No? Wow! Okay. Pwede siya magbigay ng signal at pwede rin siya tumanggap ng signal or messages coming from registered devices. Okay. So, yan ho ang function niyan. Ngayon, normally, ang authorized lang mag-import at gumamit yan ay ang mga telecom companies. No? Yung nagpo-provide ng telecommunication services. Ngunit, may mga unscrupulous persons na ginagamit ito sa ibang bagay. So they take advantage of the vulnerability ng telecom systems. Kapaglagay sila ng tinatawag nating man in the middle. Anong ibig sabihin ng man in the middle? Kung tayo, between us and the cell tower, nakapag-receive and broadcast tayo, ito naman, pumapagitna. Pumapagitna between us and a legitimate fixed tower ng isang telecom. And yun din na function niya. Pwede siya mag-transmit ng messages on its own, pwede rin siya tumanggap. So nakakapag-intercept. Yan ho ang function niya. Okay. So Yusek, correct me if I'm wrong, no? Dito po sa news na lumabas nga kahapon dito sa pagkahuli dito sa Malaysia, sinabi itong mga IMSI nga na equipment, dati-rati kailangan may sasakyan, pero because nag-evolve na talaga, pwede na ilagay sa backpack. But nahuli nyo siya dahil po talagang lantaran po niya linagay sa kanyang Facebook page na may binebenta siya. I mean, was he just stupid or meron pa talagang mga buyers na talagang bibili dito sa Facebook na lantaran knowing that it is illegal, na only telecom companies are allowed to import it? Siguro akala niya matagal na siguro ang kanyang racket na ganyan, walang pumapansin, naglakasan ng loob na i-broadcast ang sarili niya. At kalimitan, mga customer niya, mga kumpanya, nang-i-scam. Kasi yung base doon sa tatak sa kanyang passport, galing sa Cambodia, China, Thailand, Philippines, makikita mo yung ikot niya, no? Talagang nasa areas kung nasaan yung mga scam centers. So peddler talaga siya? Parang he really peddles this? Well, we believe that he is part of a bigger organization. Hindi siya pwede mag-operate mag-isa, no? Kung gusto mong kumita, kailangan may mga galamay ka rin. Nagkataon lang, profile niya nasa labas at nagpo-promote siya at pinagmamalaki pa niya. Correct. Na siya ang pinakamalaking nakakabita ng mga gatong equipment. Diba? Kaya sabi ko, tanga lang ba siya? Stupid? Diba talaga online sin? Online. Pero hindi Yusek, malakas ang loob. Yun na lang. Malakas ang loob. Pero hindi I went to Facebook Marketplace now. Meron nagbebenta talaga. Ito, tingnan natin, binidyohan ko. Hindi natin. Kung sa Pilipinas yan, no? Tulad natin, no? Illegal po yan mag-import. Ayan po, Yusek, nasa screen namin. Sa Facebook Marketplace yan. May nagbebenta. Magkano binibenta? Mura lang yun Siguro hindi high-tech, mga nasa 30,000. Ang mura. So Yusek, ito yung tanong ko. What are the laws in place? Sabi mo nga kanina, regulated yan. Yung pagpasok niyan. So ibig mo sabihin, so ito, paano napasok itong na to? 600,000 pesos may kasabwat ba sa customs? Yan ho, magandang question dyan, no? Paano niya na ipapasok? Through the years, kasi labas-pasok din siya ng Pilipinas,
at yung kanyang mga partners kasi natumbok natin, may mga kasamahan din siya nagbebenta dito sa Pilipinas. Labas-pasok sila, no? So I would assume na talaga nagbebenta sila. Bakit ka naman gagastos at kakapunta rito kung wala ka naman negosyo, di ba? May kasabwat yan, Pero Yusek. noong unang panahon, For sure. noong unang panahon ho, yan ho ay milyon ang halaga niyan. At malalaking equipment po yan. Kaya nagulat kami nang inintroduce niya isang mobile and backpack ready na Wow. katumbas din ang kanyang kakayahan. Yun nga lang shorter range, no? Nasa daang metro lang ang kanyang broadcasting capability. So, may follow-up lang Okay, ko dun go sa ahead. question ko on the laws, di ba? Ito ba mere possession is a crime? Pag wala kang permit, illegal. Kaya nga, ginawa namin ng paraan sa ano pa ba mga potential na nagiging illegal niyang aktibidades. So, siya mismo nagde-demonstrate na kaya niya mag-spoof ng messages representing different entities or companies like a bank or a telco. Yun ho, nahulihan namin siya ng content na gano'n. So, meron siyang masamang hangarin. So may intent, may criminal intent siya to use that device. So, nagba-violate siya ngayon ng SIM card registration law natin, yung importation law natin, kasi wala naman siyang permit, and then yung pag-broadcast, no? Using a stolen identity, patong-patong ho ang kaso niya. Okay. So, Yusek, I don't know if this Malaysian will suffer the same fate as this Chinese spy, no? Alam ko nasa ano po kayo, no? DICT, hindi naman po talaga kayo police body. But ano mangyayari dito sa Malaysian? Kayo ba ay maghahanap ng search warrant para, I'm sure, kung siya po lantaran nagbebenta, hindi lang iisa ang kanyang equipment. I'm sure marami yan, baka isang bodega. Number 2, ano mangyayari po sa kanya? Siya ba i-deport? Siya ba ay proseso dito, ikukulong? Ano Lilitisin muna yung kaso. Anong bang gagawin? Sa kanya. So meron ho tayong mga tinatawag natin law enforcement partners. Hindi ho Yes. tayo gumagalaw mag-isa, no? Oo. Ito ho ay ang whole of government approach. Talagang kasama natin ang kapulisan, ang NBI, ang Bureau of Immigration. Ito, ang NTC, ito yung may mga police powers, no? Correct. Kasama ho natin, ang CICC ho, ang nagbibigay na eksperto paano matukoy at mahanap itong mga illegal na ito. Yun naman ang aming ambag sa whole of government. No? Kami ho nag-strategize. So, natumbok natin siya. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25.